Yes Anong po. ginawa sa'yo? Pinagsisipakan? Sinampal po ako, sinuntok, tinadyakan. Sana naging fair po yung barangay sa pagproseso lang. Kung nirereklamo ko po, na-discriminate na rin po ako ng naglulupo na nasabi nga po is LGBT is abnormality. Sa halip na pakinggan ka, unawain, tulungan ang ginawa sa'yo, sinisi ka sa pagiging biktima mo na nabugbog ka. Victim blaming kung tawagin nyo. Totoo po ba, Aling Georgina, sinabi nyo LGBT is an abnormality? How did I discriminate you? Samantalang hindi ko maalam na ikaw ay transgender. Ikaw pa ang nagsabi sa akin. Protektado ang karapatan ng mga miyembro ng LGBT sa Quezon City sa pamamagitan ng City Ordinance 2357 o Gender Fair Ordinance. Isa pong transgender ay binugbog po, nilait pa sa barangay. Matagal nang usapin ang pagkakaroon ng protection at may protection ho talaga anumang uri ng diskriminasyon laban sa mga miyembro ng LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transgender. Abay, ganito po ang dinanas ng 22 anyos na si Georgina, isang transgender. Tumakbo si Georgina sa barangay para humingi ng saklolo dahil sa pambubugbog sa kanya ng kanilang kapitbahay na lalaki. Ininsulto pa raw siya ng barangay lupo na mukhang sinisisi pa siya sa kanyang kasarian. Kumbaga, victim blaming. Ganda siguro buong detalye, panoorin. Matagal nang isinusulong ang pagsasabatas ng panukalang pagpataw ng parusa sa magsasagawa ng diskriminasyon batay sa sexual orientation at gender identity or expression o SOGI Bill. Bibigyan ng proteksyon ang mga miyembro ng LGBT community. Si Georgina, isang loud and proud transgender woman, personal na nakaranas daw ng diskriminasyon dahil sa kanyang sexual identity and orientation sa loob mismo ng barangay. Matapos mag-report daw si Georgina sa barangay ng insidente ng pananakit at pambubugbog mula kay Ronald Carpin. Pero sa halip daw na sumentro ang investigasyon ng barangay sa dinanas na pananakit, pinagtawanan at kinwestiyon pa raw ang kanyang kasarian. Yung naglulupon or nag-interview sa amin para kuhain yung statement namin is na-discriminate din po ako na ang sinabi is ang LGBT po is abnormalities, pinarestrict na rin po yung gender identity ko if nag-detect ba ako ng hormones kasi hallucination daw po yun, ganyan po yung mga nangyari kaya parang naramdaman ko po na naging dehado at naging bias sila. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, kasama natin ngayon si Georgina, live sa studio. Ito pong programa po ng Pambansang Sumbungan, hashtag ipabitag mo. Yung mga problema ay sumasalamin sa mga totoong tao, totoong naagrabyado, totoong pamamahiya. At ang kanilang gusto lamang, sila'y ginagalang o di naman kaya, yung kanilang pagkatao, binibigyan din ng sinasabing galang at respeto. Kaya po nandito sa atin ngayon, si Georgina. Ano ba yung full name mo, Georgina? Emmanuel de la Cruz po. Emmanuel. At sino ba talagang nare-reklamo mo rito sa barangay at bakit mo nare-reklamo? Ano ang matutulong namin sa'yo? Yung nare-reklamo ko po na sana, naging fair po yung barangay sa pagproseso lang. Kung nare-reklamo ko po na kapitbahay namin. Kaso hindi po, ganun yung nangyari, which is, na-discriminate na rin po ako ng naglulupo na nasabi nga po is, LGBT is abnormalities. Ano sinabi? LGBT is abnormality? Yes po. Tapos kinumpara pa po ako dun sa mga special child po. Ganun po. If ano naman kinalaman ng special child dito? Ganun po yung pagkakasabi. Tapos ang sabi pa... itong nagsabi sa'yo, anong klaseng tao to? Senior citizen na rin po kasi. Lumang tao? Yes po. Nag-ask din po siya if nag-take ba ako ng hormones for... So anong pakialam nyo kung nag-take ka ng hormone? Ayun po yung sabi niya na kaya daw po ako nagre-reklamo is baka magulo lang daw po yung utak ko, parang... Anak ng... Kaya sabi niya, magulong utak mo dahil sa mga iniinom mo. Opo. Hindi niya ba alam na binugbog ka na? Yes po, ayun nga po sabi. Hindi niya ba alam na lumapit ka, pinakita mong pasa, nangyari? Yang nakita niya mga litratong hindi niya po hiningi po yan. Bali, dumirekta po kagad siya. So, siya. kwenta mo sa akin, nung pagpasok mo pa lang sa loob ng barangay, medyo hindi na maganda ang rehistro niya dahil sa ayos mo. Parang ganun po yung na-feel ko. Ano ba yung suot mo nang pumunta Which is, ron?
Naka-square pants po and then naka-jacket po. Okay. Tapos sinalintulad ka sa mga special. Opo, yung LGBT daw po is abnormalities. Ayun po yung term na Ang sana... LGBT abnormalities. Opo, na sana gumamit na lang po siya ng ibang term. Gusto ko maintindihan, sa halip na pakinggan ka, unawain, di ba, tulungan ang ginawa sa'yo, sinisi ka sa pagiging biktima mo na nabugbog ka. Victim blaming kung tawagin niyo. Yes po. Nabugbog ka dahil LGBTQ. Ano? Yes. Anong pakiramdam mo ron? After po doon talaga, umuwi po ako sa bahay, iyak ako ng iyak sa mama ko. Kasi imbes po na sana naging fair, naging dalawang panig po yung pinakinggan. Tama, gano'n naman talaga. Ganun po sana yung ginawa. Which is, hindi po, parang na-feel ko pa po na sana sila yung kakampi ko. Which is parang naging kalaban ko pa po yung naglulupon sa amin, yung barangay. Kaya, ayun po, umuwi na lang din po ako. Tinapos ko na lang po yung hearing. Wala po silang narinig na kahit ano sa akin, kahit Tahimik ka na lang. Yes po. Kahit gusto ko na pong mag-walk out nung time na yun. Sige, tawagan mo na to si Norma Rabang. Kung hindi to, kausapin yung barangay. Hi, good afternoon. Pwede po makausap si Aling Norma? Ay, speaking po. Si Ben Tulfo, naka-live po tayo, Lola. It's a pride na makausap ko si Sir Ben. Okay, sige. Ang reklamo tungkol sa akin ko. Okay. Okay, thank you. Okay. Pakipaliwanag lang, Lola. Baka kasi mali lang pagkarinig ko rito sa lumapit sa amin. Kaya ako lumapit po sa inyo, Lola. Ganito po ang nangyari. Tinanong ko sila kung paano, bakit nagkaroon kayo ng ganitong insidente. Siya ho ang nagkwento, siya daw ay transgender. Akala ko man ho babae. Talagang nakita naman niya siguro yung sura, talagang babae. Ano po, may inom daw siya ng mga hormones. So sabi ko, parang gay sa loob-loob ko. Nakita raw po sila nung lalaki doon sa may tindahan. Pero sinabi po niya, nai-stress na raw siya, hindi na raw siya makatulog, at guguluhan na siya, wala na siyang peace of mind kasi ayaw na raw siyang kausapin itong lalaki. Ito ba si Roland Carpin? Yan po. Binugbog po itong si Georgina. Pag ang isang tao sinaktan, binugbog, babae, lalaki, or ano man yan, LGBTQ. Una pong nanakit daw na inalim sa akin itong si EJ po, siya ang nanampas. Nung itulak niya yung lalaki. Okay, sige. Baka naman hinaharas na siya. Ginigipit na siya dahil sa sitwasyon niya. Niloloko, hindi kaya? Yun po ang hindi ko Okay, sige. Diyan ka lang, Lola Norma. Pakipaliwanag nga kung bakit tinulak mo raw. Ano bang dahilan? Kinonfront ko po yung lalaki kasi po papabayad siya ng 7,000 for sex. Kung ibig kong sabihin, ito'y pag-aaway ninyo. Yes po. Ayaw ko nang pakialaman Yes po. kung ano yung ginagawa ninyong dalawa. Yes ano? po, yes po. Kasi kung pupunta tayo roon, walang Opo. hindi yan ang... Yung sinaktan ka, sinong unang nanakit? Siya Ikaw po, o siya? siya O po. sino ba ang may maraming tama sa mukha? Ako po. O ito ba yung picture mo na to? Yes Anong po. ginawa sa'yo? Pinagsisipakan? Sinampal Pinagsusuntok ka? po ako, sinabunutan, sinuntok, tinadyakan. Hanggang sa nakahandusay na po ako, hindi pa rin. Wala bang umawat sa lugar? Yung kapitbahay po namin, pero sobrang bugbog na po ako. Kung hindi ka inawat, siguro tuluyan ka na? Baka natuluyan po Okay. ako. Aling Norma, paano ba to? Dihadong-dihado naman to si Georgina. Ganito po, ang una pong pinagkwento ko, tinanong ko muna ang complainant. Siya po ang complainant. Tinalikuran daw po siya, tinulak niya yung lalaki. Nung maitulak po niya, nung humarap sa kanya yung lalaki, sinampal niya yung lalaki. So, ang sabi ko sa kanya, ikaw palang unang nanampal. Okay, sandali. Totoo ba to? Ikaw unang nanampal? Hindi niyo po binasa kasi yung pinaka-statement ko lang clear. Ano bang statement mo? Is sinapak po ako ng lalaki. Sinapa ka una. Ikaw yung unang sinaktan. Yes po. Bakit ka sinaktan? Anong kasalanan mo? Kasi po, kinakausap ko po siya. Okay. Tinalikuran niya po ako. Tinalikuran ka. O tapos, pagkatapos niyan, Labas sa bakod, natulak ko po siya. Sabi ko, bakit ayaw mo akong kausapin? ang gusto mo, para matigil na yung sitwasyon Yes ninyo? po, opo. Ginugulo ka ba lagi nito? Yes po, may mga text din po, opo. Pag alabas mo ba ng bahay, dahil kapitbahay mo to, lagi kang inaabangan? At, Hindi naman po, Anong hindi. ginagawa sa'yo? Minsan po, siya po yung kumakatok sa bahay, siya po yung nagchat ng kung ano-ano. Yung lalaki po. Niloloko ka kung minsan? Yes po, may Ginagawa kang parang laruan? Yes po, totoo. Yes. Pinagkakatuwaan ka dahil sa itsura mo? Hindi naman. Hindi po, naman. opo. Nakikiusap naman siya na maayos Yes sa'yo. Hindi kaya siya in love sa'yo? Ayun nga po yung parang hindi din na dinig ng barangay na Na? parang
Hindi po kasi Relasyon. matatawag. Opo, hindi po matatawag na relasyon, pero parang ganun. Parang casual relationship Yes. ninyo. Wala na akong pakialam Yes, doon. opo. Ang importante rito kung sino yung nanakit at sinong nasaktan na bugbog. Nagpa-medical ka ba? Yes po, yes po. Anong hospital yan? Sa Maymunyos po. Okay. Anong sinabi sa'yo? Sabi po ng doktor is, yaluhan ko po agad para Okay. mawala po yung maga. Tapos niresetahan po ako ng gamot. Bilang transgender, lagi ka ba kuminsan na Nadidiscriminate po. Nadidiscriminate. Yes po. Last September po is nakaranas po ako ng harassment sa taxi driver, which is rape. sa taxi naman? Opo, papasok po ako ng trabaho. Hindi ko po siya nahanap, pero nakapag-file po ako ng blatter. Bakit ka binastos ng taxi driver? Sa itsura mo Opo, lang? sa identity ko din daw po. Yun po. Bakit naman kasi, Lola Norma, na parang hindi natin binasa talagang buong buo? Sir, ito naman po ang akin. Sige po. Ang nakalagay po sa reklamo niya is slight physical injury. At nung tinanong ko po siyang unang nanakit. Pagkatapos po, nanampal. Inamin po ni EJ na siyang unang nanampal doon sa lalaki. Ngayon, siguro, nung sabi kong sa kanila, ay ayusin na natin ito. Slight physical injury lang naman. Dadatil natin sa korte, nakakahiya itong ban. Kasi wala naman po akong alam kung ano pa ang kanilang mga ganyan. Transgender, sabi ko nga, akala ko'y babae ka, transgender ka pala, nung sabihin sa akin, ang ganda-ganda mong babae. Kasi hindi ko sila matapos sa mediation ko, sapagkat ayaw magpaayos ni EJ. Kaya ko ni-reset ko ito. Okay, mawalang galang lang, Aling Norma. Apo, Ikaw ba'y gusto mo yung pinag-aayos kayo o gusto mong magsampa ng demanda? Gusto ko po magsampa ng demanda, pero opo. yun lang po naman ang lagi niya sinasabi. Ngayon, ma'am, kung gano'n, gusto, hindi dapat pinabayaan niyo na po. Karapatan niya kung ayaw niya po mag-ayos kasi madali pong ipag-ayos para doon sa nadihado. Hindi po matanggap yun dahil nabugbog eh. Sa susunod, ganito na lang. Kung talagang gustong magsampa ng kaso sa hukuman kasi napakadali natin pag-ayusin kung pareho sila interesado mag-ayos. Paano po yung doon sa dehado tapos yung isa nakakalamang? Hindi po Sir. tama po yun. Bibigyan po natin yung pinagkakaloob sa kanya ng proseso, 1, 2, 3, tapos certificate to file action, diretso niya po sa piskalya, magrereklamo po siya. Ma'am, ay iwasan po natin, baka tumas ang kilay ng mga taga-LGBT. Hindi ho ako nang husga sapagkat hindi ako pwede mahusga sapagkat ako ho sa mediation lamang. Pag hindi ho sila nagkasundo, ipapasa ko po sila sa pangkat. Magkakaroon pa ho sila ng 3 hearing sa pangkat. Naintindihan ko po yun, ma'am. Proseso po yun sa barangay. Ano yung sinasabi mo? Sige, sabihin mo sa kanya kung ano yung sama ng loob. Maganda, ikaw na lang. Ikaw magsalita. Sa akin lang po is sana naging fair po kayo sa pag-process ng hearing namin that time. Kasi po, no first hearing talaga is, na-feel ko po na naging bias kayo, na hindi nyo po pinakinggan nyo kami both side. Ang nangyari po talaga is na-discriminate nyo po ako, but I choose to keep quiet bilang respeto po sa inyo. How did I discriminate you? Samantalang, hindi ko alam na ikaw ay transgender. Ikaw pa ang nagsabi sa akin. Ay, nagandahan pa nga ako sa iyo. Ang ganda-ganda mo nga. Sabi ko, ganyan, kung problema ka dyan tungkol dyan sa lalaking yan, so many fish in the ocean. Kung ganyan, so huwag ka nang guluhin yung sarili. Sabi ko, ganyan. Aling Norma, ang gusto mo bang sabihin, parang hinahabol ni Georgina yung magbalikan sila sa pamamagitan ng barangay? Yun ba ang dating? Hindi ko po alam kung ano ang kanilang intensyon. Okay, anong intention mo? Sabihin mo ngayon. Which is, ang intention ko po is mabigyan po ng justice yung pangbubugbog sa akin. Hintayin po natin na matapos Okay. 3 hearing sa pagkakasundo at kung hindi po sila magkakasundo, Okay. then po sila bibigyan ng Okay. CFA. Okay, Kasi po, tama pong sinasabi nyo, naintindihan po na. Ma'am, totoo po ba, Aling Georgina, sinabi nyo LGBT is an abnormality? in example ko po, merong umuupa sa bahay ko, kako, 5 silang katulad mo na mga magtawagan sila mga bakla. Oy bakla, kumain ka na. Yun hong 3 magkakapatid na nakatira sa akin, puro po bakla yun. Kaya po naiintindihan ko kung anong feeling ng mga ganyan. Sabi nga sa amin hong seminar, pagbibigyan natin ang mga katulad nila because they do not even know decision nila sa sarili nila kasi naguguluhan din sila. Sabi ko na hindi natin alam kung sila'y lalaki o babae. Hindi nila alam. So gusto niya sabihin, ma'am, na parang na-confused na sila. Ma'am, babasahin ko lang po sa inyo to, Aling Lola Norma. Protektado ang karapatan ng mga miyembro ng LGBT
sa Quezon City. Ito ay Okay. sa pamamagitan ng City Ordinance 2357 o Gender Fair Ordinance. Ipinagbabawal sa lungsod ng anumang uri ng diskriminasyon base sa kanilang sexual orientation at gender identity, pati yung expression. May parusang kulong na 2 buwan hanggang 1 taon ang multang 1,000 hanggang 5,000 ang parusa sa sinamang lalabag dito. Siguro ma'am, kailangan nyo lang ng konting session na para madagdagan ang inyong kaalaman at karapatan. Seminar. O, kailangan nyo siguro mag-attend pa ng seminar. Baka lang po hindi niya ako naintindihan. Naguguluhan lang ho siya siguro, kaya hindi niya maintindihan Okay. the way I handle it. Pero nung hindi ko na ho ma-handle, sabi nga na talagang ayaw niya, inirecommend ko na ho ng mga dapat na hearing na pupuntahan. Sige, nakuha ko na, ano? Siguro Yes, nga, baka nagkaroon lang ng communication problem. 22 years old pa lang si Georgina. At yun naman kayo, ma'am, alam ko naman senior na. At Yes, nandyan na po yung kaalamat, karunungan na ibinigay po sa inyo ng Thank pong you may very kapal. much. Thank you. Gawin nyo na lang po ang tama, ma'am, yung sa proseso. At kung sakaling hindi nakapagsundo, ibigay na po natin yung certificate to file action sa Hindi po tamang namin- proseso, ha? Hindi po namin pipigilan kung talagang kailangan nila ang CFA. Baka naintindihan ninyo yung aking stand. Ano po? Naintindihan ko po. Sige na po. Okay, tama mo. Thank Okay. you very much. Ganito na lang, Georgina. Marami pa rin hindi nakakaintindi. Kung minsan sa labas ng Quezon City o sa ibang syudad, marami pa rin mga siraulo. Pero para sa akin, ito naman ang sinasabi ko sa iyo, sundin mo na lang yung proseso. At kung talagang gusto mo ng katarungan, hindi mo na kami pwedeng makialam. Lumayo ka na lang muna doon sa Kolokoy kapag ikay ginulo. Sumbong ka sa amin. Bibisitahin namin yung Kolokoy na yan eh. Sasakluban ko ng timba sa ulo niya. Nakatulong ba kami sa iyo? Sobra po, maraming. Wala nga naman. Lahat naman tinutulungan namin basta nasa tama. Ang gusto namin sabihin, walang karapatan ang sino man manakit. Kay babae man yan, kay lalaki man yan, kay transgender man yan. Pare-pareho nilikha ng Diyos. Magkaiba lang tayo siguro sa sitwasyon na para sa iba, iba ang dating, kinakailangan pag-uunawa sa iyo. Okay? Yes po, maraming salamat. Wala nga naman. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. #Ipabitag mo.